Max POV. You can stay in our house. Mas mabuti siguro kung, bakit naman ako titira sa bahay ninyo? Tanong ko para patuloy na anumang sasabihin ni Warren. Kahit anong mangyari, hindi ako titira sa bahay nila, lalo na't wala akong dahilan para gawin yon. Isa pa, hindi pa rin talaga kami maayos sa dalawa. Kasama ko lang siya ngayon dahil wala akong choice. Naupo ako sa sofa habang nakatayo naman siya sa gitna ng sala at kusina ko. Inayos ko lang ang braso kong may sling bag bago ko sumandal sa kinaupuan ko. For your security, Max, you got shot. Paano kung may mangyari ulit na masama sa'yo? I cannot watch you 24/7 kaya't mas mabuting nasa bahay ka para kahit paano alam kong safe ka? Paliwanag nito. Siguro kung hindi ko alam na nagsisinungaling siya sa akin, baka pumayag ako sa gusto niyang mangyari pero ngayon, lahat ng tungkol sa kanya parang gusto ko nang iwasan. Hindi naman ako ang target nila. Si Miss G, wala na siya ngayon. Nakulong na rin na may gawa ng lahat kahit walang dahilan para isipin mo na nanganganib pa ang buhay ko. Ayos lang ako, sagot ko sa kanya. Huminga to ng malalim at pinakatitigan niya ako. Umiwas naman ako ng tingin sa kanya. Natatakot ako. Kapag naaalala ko kung paano pinaulanan ng bala ang bahay ni Bossing, nahinginig ako pero ayaw ko ipahalata yon kahit kanino. Kaya kong sarili ko at ayoko umasa kahit kanino. Hindi niya kailangan na mag-alala sa akin. Hindi naman niya ako obligasyon. Max, hindi ka pa magaling. Wala kang kasama dito. Mahihirapan kang kumilos kaya't mas mabuti ko nasa bahay ka para may mag-aalaga sa'yo. Gayet nito. Ngumiti ako sa kanya. Sanay naman ako mag-isa palagi. Hindi ko rin kailangan na mag-aalaga sa akin. Dahil ilang araw lang naman okay ng sugat ko. Tumayo ako. Inangat ko ang mukha ko at sinalubong ang mga mata niya. Gusto kong kiligin dahil kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Pero ilan ba kaming babae sa buhay niya na inaalala niya palagi? Alam ko pero hindi ko maiwasang mag-alala sa'yo. Alam mo kung anong nararamdaman ko para sa'yo? Umiling ako sa kanya. Kung gusto mong pansinin ulit kita, kalimutan mo ang nararamdaman mo. Seryosong saad ko. Mas mabuting maging magkaibigan na lang kaming dalawa. Ayokong mahulog ng tuluyan sa kanya tapos di naman niya ako masasalo dahil may kahati ako sa kanya. Kaya para manatili kami sa dati, kailangan manatili kami sa kung anong meron kami dati. Mas mabuti rin yon para hindi ako umasa na meron kaming higit pa sa meron kami dati. Dapat sinabay na lang niya sa libing ni Miss G ang nararamdaman niya para sa akin. That's impossible. I love you and I have no plans to hide it anymore. Mariing saad nito. Umalis ka na, pagtataboy ko sa kanya. Mahinahon lang ang boses ko pero may bigat iyon. Pagod ako. Marami pa akong iniisip dahil sa nangyari, kaya ayoko munang pag-usapan sanang nararamdaman niya para sa akin. Pero ngayon ayoko na talaga siyang makausap. Max, hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan ko. Siguro dahil pinagtatabuyan ko siya? Huwag ka muna magpakita sa akin. Pakiusap ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Medyo bumuka ang bibig ko pero agad ko rin yung itinikom. Anong ginagawa mo? Tumingala siya sa akin habang nakaluhod. Alam kong galit ka pa rin sa akin kaya humingi ako ng tawad. Maaaring hindi to yung perfect time pero ayokong palipasin pang isang araw na galit ka pa rin sa akin. Sorry kasi hindi ko natupad ang mga sinabi ko at 2 beses ko pang inulit yon. Alam ko disappointed ka. Hayaan mo ako magpaliwanag? Muli akong naupo sa sofa. Nakatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung pakikinggan ko ba siya o hindi. First, my dad really asked me to go to Singapore. Hindi ko nasabi sa'yo dahil biglaan kaya nga nang bumalik ako ng bansa, sa'yo agad ako unang pumunta. Ikalawa, I have a friend. She got drunk and my staff called me that she's making a mess in my bar, so I helped her. Dinala ko siya sa hotel pero promise, wala kaming nagawang hindi mo magugustuhan. Paliwanag nito at tinaas pa ang kanang kamay. Kaibigan? Ganun ba siya sa lahat ng kaibigan niya? Kasi kaibigan niya ako at ganun din siya sa akin. Para laging available, kaya maaaring di talaga niya ako gusto. Iniisip lang niyang gusto niya ako, pero kaibigan lang din ang tingin niya sa akin, gaya ng babaeng yon. Alam kong friendly siya, pero hindi ko naman alam na
Clingy siya sa mga kaibigan niya. Tumango ako sa kanya. Pinapatawad na kita pero hanggang kaibigan lang din tayong dalawa. Sagot ko sa kanya. Napanganga siya sa sinabi ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin habang nasa ospital ako. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano gastos. Alam kong malaki yon dahil sa private room ako naka-admit pero susubukan kong bayaran sa'yo paunti-unti. Kaya sana, hindi kita sinisingil. Matigas sa saad nito at mabilis sa tumayo. Alam ko pero gusto ko magbayad kaya sinabi ko sa'yo na hindi ka gagastos kahit magkano kapag ako ang kasama mo. Pero bakit biglang ganito? Dapat ba hindi ko na lang sinabi sa'yo na gusto kita? Kasi pakiramdam ko, mula nang umamin ako, nanlamig ka na. Problemadong saan nito at nakawak pa sa batok. Di naman niya ako pinatapos sa sasabihin ko. Ngumiti ako sa kanya. Isa lang ibig sabihin nun, hindi kita gusto. At gaya na lagi kong sinasabi, hindi tayo talo. Pilit kong tatatagan ang boses ko, kahit pakiramdam ko may bara iyon. Nahihirapan ako sa desisyon ko. Mahalaga siya sa akin pero hindi ayoko mapalapit pa sa kanya. Ayoko rin naman siyang mawala pero sa tingin ko, mas mabuti kung magiging magkaibigan na lang kaming dalawa at hindi nahihigit pa roon. Para din di na siya magsinungaling at di ako masaktan kapag nadidisappoint ako sa kanya. Isa pa yung paliwanag niya. Ewan ko ba, hindi ako satisfied doon pakiramdam ko. May hindi pa rin siya sinasabi sa akin. O baka nagsiselos ako na may kaibigan siyang babae na handa niyang puntahan na namang oras basta tumawag ito. Umalis ka na, gusto ko na magpahinga. Muling pagtataboy ko sa kanya. Pakilak na lang ng pinto paglabas mo. Tumalikod na ako para pumasok sa kwarto ko pero bigla niya akong niyakap mula sa likod ko. I miss you, Max. Kung kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko para manatili sa tabi mo, gagawin ko. Kaya please, patawarin mo na ako. Bati na tayo. Bulong niya sa akin habang ang mukha niya ay nasa bato ko. Warren, pakawalan mo ko. Utos ko sa kanya. No, hindi kita kayang pakawalan. Naitili ko ang mga mata ko. Ang ibig kong sabihin, bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Warren, pagod ako. Gusto ko magpahinga. Pakiusap ko sa kanya para umalis na siya. Ako, pwede mo naman akong gawing pahingahan. Anito at mas sumigpit pa ang yakap ng mga braso niya sa bewang ko. Warren, hindi ako natutuwa. Naiinis ng saad ko. Lahat na lang ng sinasabi ko may banat na sagot niya kaya mas naaasar ako. Kanina ko pa siya pinagtatabuyan pero yumakap pa. Pwede ako maging clown mo para matawa ka at ouch! Napasigaw to na malakas kong yapakan ng isang paa niya. Napalayo siya sa akin habang nasasaktan. Kapag hindi ka pa umalis, sa pagitan ng mga hita matatama itong paa ko at sisiguraduhin kong mabubugok lahat ng dapat mabugok sa'yo. Pagbabanta ko sa kanya. Naparunok siya sa sinabi ko pero masama lang ang tingin ko sa kanya. Tumayo siya ng tuwid. Sabi niya pipigilan niyang nararamdaman niya para sa akin kung meron ba talaga pero eto siya. Puro kalandian ang pinagsasasabi. Babalik ako. Promise, totoo na to? Tumaas lang ang kilay ko sa kanya. Baka mamaya tawagan na naman siya ng kaibigan niya, tapos di na naman siya bumalik. Huwag ka nang magluto ng dinner, ako nang bahala. Sumiryosong mukha nito. Okay, let's not talk about us muna. Us? Wala namang tayo eh. Basta, magkakameron yan. Sa ngayon, alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ni George at kinukulit kita ngayon dahil ayokong isipin mo ang nangyari. Humakbang siya papalapit sa akin. Magpahinga ka. Hindi kita istorbohin pero tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Pupuntahan kita kahit kala pa ako ka-busy. Paniniguro niya sa akin. Ganon ka rin ba sa kanya? Handa kang puntahan siya basta tawagan ka niya? Seryosong tanong ko habang nakatingin sa mga mata niya. Gusto kong makita ang magiging reaksyon at sagot niya. Dati, pero ngayon hindi na. Tumango ako sa kanya. Ngumiti ako pang ipakita sa kanya na ayos lang ako, pero mas bumigat ang nararamdaman ko dahil sa naging sagot niya. Sige, magpapahinga na ako. Sagot ko at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto ko. Mapait akong nakangiti na makaupo na ako sa kama ko. Dati, ibig ba niyang sabihin, gusto rin niya higit sa kaibigan ng babaeng yon? Dati? Nang magising ako ay agad akong bumangon. Tinatamad akong kumilos. Hirap din akong makagalaw dahil isang kamay lang ang gamit ko, kaya hindi ko malabahan ng mga damit ko kaya medyo marami na akong labahan. Wala naman akong washing machine dahil hand wash lang talaga ang ginagawa ko.
Nagtungo ako sa kusina. Magluluto na sana ako ng hapunan ko pero naalala kong sinabi ni Warren na siya na ang bahala sa dinner ko. Maaasahan ko ba siya sa pagkakataong to? Baka mamaya gaya dati, nga na naman ako. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok doon. Nagtungo ko sa pinto at nakita ko si Suzy na nakangiti ng malapad sa akin. Pumasok siya ng kusa kahit di ko naman siya pinapapasok kaya wala na ako nagawa. May dala siyang pagkain. Hindi ko itatanong sa'yo kung okay ka na ba dahil halata namang hindi. Panimula nito at tumingin sa braso ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Pag-amin ko at naupo sa isang bangko na inuupuan ko kapag kumakain ako. Wala na si Miss G. Ang hirap pa ring paniwalaan. Ayaw din ng lolo ni Sir Winston na manatili pa ako sa trabaho ko. Hindi ko alam pero parang ayaw na ayaw niya sa akin. Alam mo ba na bago ko mabaril, sinabihan niya na akong wag nang bumalik sa trabaho ko? Pagkukwento ko. Kumunot ang noo ni Suzy at naupo sa tapat ko. Bakit naman? May nangyari ba para hindi kanya magustuhan? Umiling ako. Unang beses na nakita ko siya nung isama ko ni Warren sa mismong birthday party nito. Pero sa tingin ko si tatay ang may malaking atraso sa kanya kaya ayaw niya sa akin. Sabi kasi niya ako raw ang girl version ng tatay ko. Hindi ko alam kung paano niyo yun nasabi gayong di naman kami magkamukha ni tatay. Lahat niya sinasabi hindi ako kamukha ng mga magulang ko eh. Pagkukwento ko sa kanya. Kaya maging ako nagtataka sa sinabi nito na kamukha ko ang ama ko. Tapos iniisip pa yata niya na may relasyon kami ni Bossing. Paranoid yata ang matandang yon. Baka nga, pero baka naman napagkamalan ka lang. O baka naman, umiling-iling pa ito na para bang may inaalis ito sa isipan niya. Hindi naman siguro. Na ano? Na ibang tatay mo at siyang kamukha mo? Napairap ako kay Suzy dahil sa sinabi niya. Grabe naman deduction niya. Mas malala pa siyang mag-isip kay Warren minsan. Imposible yon. Hindi ko lang kumukha ang tatay ko pero siya lang nag-iisang ama ko. First love siya ni nanay kahit imposible na nagpabuntis sa ina si nanay. Ikaw kung ano nung iniisip mo, baka naman napagkamalan lang ako ng anak mo na may atraso sa kanya. Pero bahala ng matandang yun. Wala naman na akong bumalik sa dati kong trabaho dahil wala naman na ako ipagdadrive. Malungkot na saad ko. Sa isang iglap, hindi ko inaakala na ganoon kalaking trahedya ang mangyayari sa kanilang mag-asawa. Sigurado ako, hindi matatanggap ni Bossing ang nangyari kapag nagising siya at wala na si Miss G. Iniisip ko pa lang yun, parang nasasaktan din ako. Kumain ka muna, may dala akong pagkain dahil alam ko mahihirapan kang magluto. Pinasigla ni Suzy ang boses niya. Isa-isa niyang binuksan ang dalang Tupperware. May ginataang gulay na langka at pritong longganisa doon. May kasama na rin yung kanin. 6 pa lang ng hapon. Mukhang papasok pa lang siya sa trabaho niya dahil nakaayos na siya. Siguro dinalhan lang talaga niya ako ng pagkain. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa? Ano ka ba? Huwag kang mahiya sa akin. Magkaibigan tayo. Alam ko naman, akong nasa kalagayan mo. Gagawin mo rin yan. Nakangiting saan nito kaya napangiti rin ako. Sige, kumain ka ha. Aalis na ako, may trabaho pa ako eh. Paalam niya at tumayo na. Gusto ko sana magtanong sa kanya kung may alam siyang pwede kong pasukan. Pero sa club naman, hindi ko kaya doon. Isa pa, ayaw ni madam na bumalik pa ako doon ayon kay Suzy. Ingat ka. Pahabol ko sa kanya habang palabas na siya ng apartment ko. Nang makaalis na siya, kumain na rin ako. Wala naman na ako ibang gagawin. Maaga pa. Dati mga gantong oras, magluluto pa lang ako, tapos lalaban ko ang sinuot ko ng buong araw para wala akong labahan kinabukasan. Nang matapos ako, hindi agad ako tumayo. Nabusog ako. Ewan ko ba parang wala na akong energy? Hindi ko mapigilang mag-isip. Sa nangyari at sa mga mangyayari sa susunod na araw, gayong wala na akong trabaho. Sa isang iglap lang parang ang daming nagbago. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok doon, kaya napilitan akong tumayo. Nakangiting mukha ni Warren ang sumalubong sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Food delivery. Sagot nito at itinaas ang dalang lunch bag. I cooked this for you. Pagmamalaki pa nito. Nawala ang ngiti sa labi nito. Nakita ko nakatingin siya sa mesa kung saan ako kumain. Nandun pa ang pinagkainan ko. Umakbang siya papasok at nagtungo sa may mesa. Kumain ka na? Kunot noong tanong nito. Tumango ako ng tipid.
Nagluto ka? Umiling ako habang magkalapat ng mariin ang mga labi ko. So, may nagbigay sa'yo? Pang-aasar na tanong nito. Hindi ba sinabi ko dadalhan kita ng dinner? Bakit tumanggap ka mula sa iba? Paano kung may lason yan? Di naman siguro ako lalasunin ni Suzy. Tipid na sagot ko. Sumimangot ito. Pinatong niya sa maliit na table ang dalang pagkain. Hindi ko alam na hindi mo na ako mahihintay. Sana tinawagan mo agad ako kung gutom ka na pala nang magmadali ako. Wika nito habang di mawala ang lukot sa mukha. Di ko naman kasi alam na babalik ka talaga ngayon. Simpleng saad ko. Nasanay kasi ako na kapag sinabi niyang babalik siya, hindi naman siya bumabalik. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano ko maaalis ang tampo mo pero gagawin ko lahat. Mapatawad mo lang talaga ako. Kasi ramdam ko galit ka pa rin sa akin eh. Bagsak ang balikat na saad nito. Hindi ako galit. Tanggi ko at tuluyan ng isinara ang pinto. Ayoko na lang umasa sa mga sinasabi niya. Isa pa may namatay kaming kaibigan. Nagluluksa na kaming pareho para isipin ko ang tungkol sa aming dalawa. Kaya mas mabuting maging magkaibigan lang kami para hindi komplikado. But you did not wait. Giit nito. Kasi nadala na ako. Lumapit ako sa table at sinimulang ligpitin ang pinagkainan ko, pero pinigilan niya ako. Stop moving. Ako nang bahalang magligpit. Nagsimula tong ligpitin ang pinagkainan ko. Ilalagay ko na lang ito sa ref, itong niluto ko, para kapag nagutom ka mamaya may kakainin ka. Pagsasalita nito habang ginagawa ang sinasabi. Nakikinig lang naman ako sa kanya at pinapanood ko siya sa ginagawa niya. Sanay na sanay siyang kumilos sa loob ng apartment ko na para bang alam niya kung saan nakalagay lahat ng gamit ko dahil hindi na siya nagtatanong kung saan ilalagay ang mga hinugasan niya. Hindi naman ako nagsasalita habang nanonood sa kanya. Ganito kami dati. Pero dati maingay kaming dalawa. Nagbibiroan dahil nangungulit siya at nakikipagkulitan ako sa kanya. Pero ngayon, natatakot ako. Nang matapos siya, humarap siya sa akin. Maliligo ka ba? Do you need my help? Tanong niya sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ko. Seryosong mukha niya habang nagtatanong. Umuwi ka na. Sumimangot ito. Bakit tuwing narito ako, gusto mo ko palaging pauwiin? Lagi mo na akong gustong paalisin. Reklamo nito at parang batang nagdadabog na naupo sa bangkong kinaupuan kanina ni Suzy. Wala ka naman kasing gagawin dito kaya umuwi ka na. Hindi ka ba busy? Hindi, kaya dito lang muna ako. Iutos mo sa akin lahat ng gusto mong iutos, hindi ako magrereklamo. Hindi ka ba pupunta ng Spain? Nandun pa rin kasi si Bossing at wala pa siyang malay, kaya baka puntahan lang magkakaibigan. Gusto ko, pero ayokong iwan ka. Baka pagbalik ko, mas malala pang lagay mo, kaysa nung nabaril ka? Pumunta ka. Para sa akin, tingnan mo ang lagay ni Bossing. Inuutusan kita, dalawin mo siya para sa akin. Pakiusap ko pa sa kanya. Ang sabi niya, pwede ko siyang utusan, kaya yon ang ginagawa ko ngayon. Nag-aalala ako kay Bossing. Gusto kong malaman ano ba talaga ang lagay niya. Tinitigan ako ni Warren kaya tumango ako sa kanya. Max, malungkot na ngumiti ako sa kanya. Mas kailangan ka niya, kaya wag mo akong alalahanin, okay lang ako. Pero si Bossing, hindi ko alam kung magiging okay pa siya dahil sa lagay niya ngayon at sa nangyari kay Miss G. Okay, pero umuwi ka muna. Habang wala ako, subukan mong umuwi sa inyo. Alam ko, hindi kayo magkasundo ng tatay mo, pero malay mo, kapag umuwi ka, baka hindi na talaga siya galit. Kapag umuwi ka, aalis ako. Kondisyon niya sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa. Uuwi? Ako? Gusto ko, pero paano kapag pinagtabuyan ako ng ama ko? Kinuha ni Warren ang wallet niya. May dalawang card siyang ipinatong sa mesa. You can use this one to buy anything you want. Turo niya sa isang black card. Bago naman niya itinurong isang gold. May laman niya na pwede mong i-withdraw kapag kailangan mo ng pera. Nagtatakang napatingin ako sa kanya at sa dalawang cards na ibinigay niya. Bakit binibigyan niya ako nun? Aanhin ko yan. You don't have a job, but you don't have to worry. I will support you. Sagot nito na para bang napakasimple lamang ng sinabi niya. Kaya kung gusto mo akong umalis, tatanggapin mo to para hindi ako nag-aalala na namomroblema ka sa pera. Baka mamaya habang wala ako, kahit di ka pa magaling magtrabaho ka na agad dahil lang kailangan mo ng pera. Hindi ko matatanggap yan. Pwede naman akong umuwi sa amin.
Susubukan kong kausapin si tatay pero hindi niya ako kailangan bigyan ng pera. May nakatabi pa naman akong pera na po pwede kong gamitin. Kinuha niya ang kamay ko at nilagay doon ang dalawang cards. Accepted. Don't worry. Hindi ako maghihirap kahit ubusin mo lang ang savings na nilagay ko sa card na yan. Sabihin mo lang sa akin kung kulang. Pero isipin mo na lang na may sugar daddy ka. Tuluyan ng nalaglag ang pangako dahil sa sinabi niya, sugar daddy.